tingnan mo ang kwalifikasyon. Tingnan mo ang pribadong buhay, buhay politiko, buhay sa opisyal. Ito ba ay naidemanda? Ito ba ay na pag-usapan na nagdakaw ng pera? Ito ba ay tinanggal sa posisyon dahil sa katiwalian? Ano ang reputasyon nito? Ano ang kanyang mga ginagawa kaugnay sa kanyang mga kasama? Ano bang uri itong kandidatong ito? Ito ba yung tipong kandidato nung hindi niya malaman na panalo siya, aatras, pagkatapos tanggap pa rin ng tanggap ng donasyon. Walang kamalay-malay yung mga nagbibigay ng donasyon na yung pala, hindi naman tatakbo. Pagkatapos, tatakbo party list. Yun ang mga uri ng mga tao na hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat ginagamit lang. Madalit sabi, personal. Sa tingin natin, yung mga tumatakbong nasa kabila at sa iba pang partido, bakit nga ito mga tahimik, itong mga law, illegal na nga yung pagkasto. Ang problema, yung ipapalit natin, maaring sa ngayon, Duterte ang mga yan. Pero tingnan nyo yung mga nakaraan. Baka pag yan nakaluklok, ganun din ang gagawin ng mga yan. Kung sino ang nasa kapangyarihan, doon din sila. O kaya napakahirap talaga pumili. That is why, that will explain bakit ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinipili. Iba-iba ang ini-endorse. Yes. Kasi meron nagiging batayan. Kaya tayo ay paulit-ulit natin sila. Tayo ay maging mapanuri. Hindi ibig sabihin na pag hindi nyo binoto yung ini-endorse ko, halimbawa, hindi ko ba ini-endorse, sinasabi ko lang sa inyo na itong buboto ako. Endorse ng iba pang tao, hindi ibig sabihin, kinalimutan mo na siya. Hindi nyo lang kakalimutan yung sariling paninindigan. Pero yung mga nag-endorse, kung kayo'y hanga doon, walang patid na paghanga yun. Paggat doon pa rin. But it doesn't mean, pag hindi mo binoto yung konsulada at in-endorse niya, kinakalimutan mo na siya. Hindi totoo yun. Palaging hindi mo makakalimutan. Ang kinakalimutan mo lang, panandalian, ay yung ini-endorse mo. Pero yung panindigan mo bilang mamamayang Pilipino, may karapatan at may kapangyarihan na pumili, ay naroon pa rin. Ayan, dapat ang maging batay.